Kung inaakala nilang lahat, wow, magiging malungkot ang Pasko ni Alden Richards. No, diba? Kung ang Daniel ay happy na, diba, naka-move on kasi may Kayla na. Tapos, diba, rumored na lang pa lang naman din yung kay Katrina, diba, may Mayor Mark. Ay, ang Alden, akala nyo ba? Oo, nakakaloka. Nabalitaan lang naman nakakichismos ang kapitbahay, mukhang hindi naman magiging malamig ang kanyang magiging Pasko. Bakit kanyo? Dahil may makakasama siya. Ay, this coming December. Ay, hindi ko muna pa din sabihin ko anong date, diba? Antayin natin. Kasi mag-a-announce din daw si Alden Richard, o, diba? Pero, isa lang masasabi ko, o, diba? This December, diba? Mas pipili niya makasama yung mga taga Laguna. Ay! Diba? Taga Laguna. Nang ito ay marating ko. Diba? Na nakakaloka. Kaya hindi daw magiging malamig ang kanyang Pasko dahil may mga makakadate na nga daw. Itong si Alden Richard this coming December, dyan sa Laguna. Ay, nako, kung ano man yung date, sabihin ko na ba? Ay, hindi pwede. O, diba? Pero hindi naman sila. Oo, parang friends lang sila. Uy, alam mo, napanood ko parang kagabi, 'di ba? In-upload po ni Kuya OG, 'di ba? OG Diaz, 'di ba? Yung interview kasi yung issue tungkol kay Alden, sinasabing user lang din naman siya kasi 'di ba? Ginagamit lang naman niya yung kanyang mga nakaka-partner, 'di ba? Sa pelikula para alam mo 'yon, maging relevant. Uy, pinagtanggol po siya ni Julia Montes, 'di ba? I-clap-clap natin si Julia Montes in fairness. Sabi nga niya, ganun lang daw talaga makipagkaibigan si Alden kasi once na naging kaibigan ka daw niya, all out na. Tama naman ang kakapalakpak. Oo, nadirindi na yung tenga ko. Pero yun na nga, diba, na sinabi rin ni Julia Montes dun sa interview with OG Diaz and Mama Loy, diba, na sinabi nga niya na hindi totoong manggagamit itong si Alden. Bagkus kung siya ay makipagkaibigan, all out ang support niya sa kanya mga kaibigan, hindi ba? Kaya, yun. Dun sa usapin na yun na sinasabing na user daw si, na si Alden, well, Julia Montes says it all, 'di ba? Tinuldukan na niya ng bonggang-bongga, 'di ba? Pero yun na nga, mabalik tayo. Nako, 'di ba? Magiging masaya kasi nga 'di ba? Marami nagsasabi na hala, wala na ang Alden tsaka ang Catherine ganito kasi 'di ba? Nachichismis na nga na baka nga si Catherine tsaka si Mayor na nga pero wala pa naman makapagpatunay. At wala rin naman gustong magpatunay, 'di ba? Subukan niyo, gano'n. Subukan nyo. Kaya, diba, sinasabi nila, nako, magiging malungkot si Alden. Hindi. Alam nyo kung bakit, diba? Ay, nako, hindi ko pwede munang i-explore. Pero, yung mga detalye lang na sinabi ko kanina is totoo po yan na this coming December, may mga makakasama siya, may mga makakadate siya. This coming, bigyan ko na lang kayo ng clue, diba? Parang second week ng December, nakakaloka itias, 'di ba? Kung saan nga naman, alin sasabi ko na? Sa Laguna. O, 'di ba? Na nakakaloka 'yon. Sa Laguna makikipag-date ang ating idol. Hindi ba na nakakaloka? Tama ba? O, oo nga! Second. O, 'di ba? Second Saturday. Wow! Nagbigay ka na ng mga detalye. Nakakaloka ka, 'di ba? Second Saturday yan ng December. Ewan ko kung matutuloy yan pero yun lang yung akin nasagap kasi mag-aanunsyo din naman si Alden patungkol naman dyan. Hayaan na muna natin sa kanya manggaling. Wag na sa atin. Basta tayo, diba, ang sinasabi lang natin, hindi magiging malamig ang kanyang Pasko dahil may mga magpapainit ng kanyang Pasko na kanyang makakapiling this coming December sa Laguna. Nang ito ay marating ko. Diba? Na nakakaloka. Ay, wow, may kadate na po siya. Yes. Diba? Kung sino man yan, malalaman natin yan. Diba? Sa December, puk, ganon na. Antayin na lang po natin. Maglalabas po ng anunsyo. Diba? Huwag na natin pangunahan. Baka mausog. Diba?
Baka mausog-usog pa. Nakakaloka. Kasi di ba usually pag ganyan, yung pinangungunahan natin, yung mga bagay na hindi dapat, di ba? Minsan nauusog. Di ba? Kaya, pera usog. Narinig niyo yung katok, 'di ba? Naniniwala din ba kayo ganon sa pagkano katok-katok, 'di ba? Pera usog, 'di ba? Yung mga Anyways, yun lang ang kaya kong i-explore ka. Basta isa lang masasabi ko, hindi mag-iisa si Alden Richard this coming December. Ay! Kung may mawala ng isa, may pumalit. Ay! Diba? May papalit. Diba? Kung sino man yan at ilan man sila, well, malalaman natin yan. Like what I've said, diba? It's a good news din. Good news ito for Alden Richard. Hindi po ito intriga, hindi rin po ito lahat. Pero antabayanan po natin dahil siya mismo ang mag-a-announce niyan. Kung ano man yan tututukan natin yan sa pagbabalik natin bukas. Pagbabalik bukas! Hello Kathden fans! So magkikita nga ba or magsasama ang Kathden mga kasembreros ngayong Pasko, no? Hindi magiging malamig or hindi magiging malungkot ang Pasko ni Sir Alden Richards mga kasembreros. For sure yan. Ididetali natin yan mamaya mga kasembreros ha. And then si Mami Mino spotted sa Landers mga kasembreros. Yan at iba pang items natin mga kasembreros. So unahin natin ito, no? According sa dito nga kaya dito sa Energy FM 106.7 mga kasembreros ay Alden Richards hindi daw magiging malamig ang Pasko, no? Kung narinig niyo mga kasembreros. Tapos sinabi na rin dito yung yung kanyang fan meet, no, ni Sir Alden mga kasembreros sa Laguna, Santa Rosa, Laguna sa December 13. Parang isa-isa niya pa dito yung yung detalye ng petsa, ng lugar, no, na kung saan mag-fan meet si Sir Alden. Yun, unang-una, hindi magiging malamig ang Pasko ni Sir Alden, of course, kasi may mga fans siya. Pero ang pinaka-target talaga, target talaga, parang dart, no? Pinaka-target talaga natin dito ay kung magkikita nga ba ang Kathden mga kasembreros ngayong Pasko. Alam natin na sila po ay minsan sumasaglit mga kasembreros, no? Kagaya sa Dennis Kitchen or sa Dennis Lim Kitchen mga kasembreros sa Pampanga. Alam natin nag-usap sila, alam natin may mga agenda sila na palihim mga kasembreros, no? Private but not secret. May mga times lang talaga na iniiwasan na nila mga kasembreros yung grabing dalas, no? So once in a while, no, once in a blue moon mga kasembreros na nagkikita sila physically, pero hindi man sila nagkikita physically ay nag-uusap sila secretly or privately mga kasembreros. So alam naman natin yun, no? Si Ma'am Julia Montes nga, di ba? Nag-uusap pa rin sila Sir Alden, tsaka friends pa rin sila. So ang friendship ng Kathden ay ang connection nila would not just end like that mga kasembreros. O di ba English yun, no? So sabi nga dito ay parang in all in one na rin ng host dito, no? Sa Energy FM mga kasembreros yung mga ganap ni Sir Alden, yung magiging concert niya, yung magiging fan meet niya, yung about kay OG Diaz, no? About doon sa user nga ba Sir Alden, no? Sinagot ng Julia Montes na hindi. And then yung kay Kyla Estrada, no? At saka kay Daniel Padilla ay tinapik din niya mga kasembreros dito. And then hindi lang siya naging updated dito sa kay Ma'am Catherine at kay Sir Mayor Mark Alcala na yun nga, no, si Mayor Mark Alcala ay para kay Sanya Lopez lamang mga kasembreros. So si Sir Daniel Padilla kay Kyla, si Mayor Mark Alcala kay Sanya. O di ba parang sila, no? parang rhythm yung kanilang dito, yung kanilang mga pangalan. Sanya, Mayor Mark Alcala, tapos si Kyla, si Daniel Padilla. So may mga apelyido lang mga kasembreros. So ang Catherine naman, alam niyo yung pangalan ni Ma'am Catherine, di ba may 3 R? Catherine Bernardo, tatlong R, di ba? Yung kay Alden Richards naman may 2 R. Alden, actually pareho silang ilan yung R. Richard o R, isang 1. Fulkerson, ilan na yung R na yun? So, Junior. So, yun na, talaga siya.
Dati tatlong R din siya kasi kasama ang junior mga kasembreros. So Catherine isang R, Bernardo sa tatlong R nga siya, Bernardo. Tatlong R, tatlong R's. Kaya RJ, no, Richard Fulkerson. Di ba? Tapos kasama yung junior. Sa tatlong R's din siya mga kasembreros. So talagang pinilit no? Pero siya mga tatlo naman talaga mga kasembreros yung R's ng Richard Fulkerson Jr. mga kasembreros. So ganon dapat mag-flames, no, mag-match mga kasembreros. Pero kidding aside, no, we're hoping na magsasama ang Kafdan mga kasembreros. So magsasama naman talaga yan sila. Kung hindi man, alam natin nagpapadala si Sir Alden ng mga bouquet, na mga gifts, no, kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Last year, no, nag-celebrate lang sila sa kanilang kani-kaning pamilya. Pumapanhik at saka nagkita dalawang ito, no, in secret. Pero alam natin yung sa Rico, ano ba yun? Parang ganun. Parang yun, pwedeng tagpuan yun nila mga kasers kasi nga walang remote siya na walang mga kapitbahay na mga businesses. So pwedeng magtago doon mga kasembreros, no, sa Ricos. Talaga binigyan ng idea na sa Ricos, no, nung pinagkainan ni na Sir Alden mga kasembreros. Sa Pampanga yata yon, yes, sa Pampanga mga kasembreros. So pwede sila magkita doon sa Pampanga kagaya ng ginawa nila doon sa Dennis Kitchen mga kasembreros, sa Dennis Lim's Kitchen. So ganon ang galawan mga kasembreros. So ayun po. And then ito, next item tayo mga kasembreros. Si Sir Alden nag-post doon ang isang fan na present doon mga kasembreros. Siguro ito yung taga-pitik doon sa may Joy Spring kay Baby Olive mga kasembreros, no, kay Baby Olivia nung birthday nga niya mga kasembreros. So parang separate pictures ito, nakasama si Pops Alden mga kasembreros. Nung ninong pala siya doon, of course, no, hindi pwedeng hindi maging ninong si phenomenal box office cinema king si Galante si Ninong mga kasembreros. So name what you want at ibibigay ni Ninong Alden. Ganon ang labanan mga kasembreros. So yun po, no. So separate picture. Kanina lang kasi in-upload, no. Kanina or kagabi mga kasembreros. Andito of course, no, sina Joy Spring, yung kanyang husband si Baby Oli, at saka yung ibang mga ninong din po mga kasembreros. So parang walang gaanong artista na pumunta dito. Parang si Sir Alden lang yung nakita kong artista dito mga kasembreros. At saka si Ma'am Joy Spring of course, no. Na sobrang bait. Christian din yata ito, no, si Ma'am Joy Spring, if I'm not mistaken, na believer ni Lord Jesus Christ din po siya mga kasembreros. And then ito, so spotted, no, nag-post si Mami Min na pumunta siya doon sa Landers mga kasembreros, no. Nagkaroon pala sila ng Wine and Meat Festival. Tapos 50% off sila, buy one get one. Lalong-lalo na po yung mga wine, no, white wine, tapos red wine siguro mga kasembreros. So ang promo nila sa online and in-store ay October 22 hanggang November 9. So dalawang araw pa mga kasembreros, no, may promo sila. So 50% off, tapos buy one get one. Indulge in the perfect pairing of our world-class wine and meat selection. So akala ko kanina festival din kagaya ng music festival na gagawin ni Sir Alden. So hindi pala, sa Landers pala ito mga kasembreros, no, na pag bumili ka doon ay pwede ka mag-earn or pwede ka maka-avail ng up to 50% off mga kasembreros. So grocery si Mami Min. Ang cute, no, kasi hindi ko lang kung part ito ng kanyang endorsement kasi pwede naman na may kasambay sila, no, na mag-grocery, pero may mga times na sila talaga yung gusto mag-grocery mga kasembreros. Kuwela-kuwela lang at saka good vibes lang si Mami Min. Sobrang bait talaga ni Mami Min, no? Sobrang humble, may pinagmanahan si Ma'am Catherine mga kasembreros. So ayun po. And nakakatuwa lang kasi dito sobrang humble nila kahit na mga bilyonarya na mga kasembreros. So dito makita talaga na si Ma'am Catherine ay may napakaganda at saka
very kind na upbringing mga kasembreros, kasi nagre-reflect din yung ugali ni Mami Min. Kaya Ma'am Catherine mga kasembreros na down to earth despite of her achievements sa buhay mga kasembreros. So ayun po. Alright, so yan na actually sa ating Kath din items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 7, 2025. Friday na po, no? Weekend na bukas mga kasembreros. Let's continue praying po ha. Yung mga nabiktima po ng bagyo at baha mga kasembreros at any calamity. So sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang unique po nito ha. Ang title po natin ay Pagkain ay Luha. Psalms 42 verse 3, My tears have been my food. Ito pala yun, no? Day and night, araw at gabi, while they continually say to me, Where is your God? So ito po ay parang pang-tutuyam, pang-iinsulto mga kasembreros, no? Sa kay Haring David mga kasembreros sa Samista, na kung saan ay umiiyak na nga siya, no? Sabi niya ito ay parang pagkain na yung kanyang luha. Ibig sabihin po, parang metaphor na comparison niya na ang kanyang luha mga kasembreros na naging pagkain niya. Ibig sabihin ay umiiyak na siya araw at gabi, no? Namimighati, sorrowful, grieving, no? At saka agonizing araw at gabi. So ibig sabihin araw-araw siyang problemado, araw-gabi siyang umiiyak, lumuluha mga kasembreros because of the circumstance na nararanasan niya mga kasembreros. So ganito po iyon. So my tears have been my food day and night while they continually say to me, Where is your God? So parang ininsulto pa nila, saan ang Panginoon mo? Di ba dapat tinutulungan ka? Ganyan. So iniinsulto siya mga kasembreros to the point of humiliation. Parang dinadown siya to the lowest point mga kasembreros. So parang sasabi dito na that is, I am wholly given over to grief and sorrow while I hear the continual reproaches of my enemies saying unto me, Where is thy God? So ano siya yung parang down na down ka na, tapos pinagtatawanan ka pa, no? Tapos mas lalo ka pang dinadown at inaapak-apak ka ng mga kaaway mo. So ang tawag dun sa English term ay or sa German term na ginagamit na rin sa English dictionary ay Schadenfreude, no? Yung mga kaaway mo, nakita na nga nila nahihirapan ka, broken hearted ka for example, talunan ka na for example, pinagtatawanan ka pa nila. So kung there is joy in seeing people's failure and discouragement mga kasembreros or disappointment. So disappointed ka na nga, no? Kung busted ka na nga, ay pinagtatawanan ka pa nila at masaya pa sila mga kasembreros. So ganun siya, no? Sabi niya dito, kasi lahat tayo mga kasembreros, wala pong ligtas sa pighati, walang ligtas sa problema, sa trial, and so on mga kasembreros. So para siyang sabi dito is parang banishment from God's presence. Ang nangyari dito na, in my enemies scoffs and triumphs upon that occasion. So I pour out my soul in fervent prayer and bitter sorrows, whereby his very heart was almost melted or dissolved, and his spirit spent, and he was ready to faint away. So ito yung sinasabi dito na parang inaantay nila na mawala siya or mag-disappear siya bigla mga kasembreros sa mundong ito, no? Na parang bula or parang usok mga kasembreros na mababanish or mawawala sa mundong ito mga kasembreros. So pero ang panalangin niya ay gano'n, no? Kahit nananalangin si Haring David ay nandun pa rin yung kanyang kahit nahihirapan siya at nagdudusa, umiiyak araw at gabi, nandun pa rin yung fervent na prayer niya, yung kanyang mataimtim na panalangin na nawa ay dinggin at saka hindi siya pabayaan ng Panginoon mga kasembreros. So parang sasabi niya pa dito na, For I had gone with the multitude in the way to Jerusalem according to the custom in the company of the Israelites, thither in greater numbers at the solemn feasts. Now I went with them to the house of God, or I led them, encouraging them by the presence of forwardness. So ito mga kasembreros ay isang panawagan para sa atin. So ang salmista dito ay parang tayo po ay nire-remind niya na lahat, siya rin mismo na si Haring David mga kasembreros na naka-experience ng grabing pighati. So ibig sabihin, parang siya immeasurable yung sakit, no? Hindi kayang sukatin mga kasembreros. Kaya sinabi niya dito na
yung luha ay naging pagkain niya na araw at gabi, mga kasembreros. So parang hindi niya na makain, parang hindi na makain, hindi na matake, mga kasembreros, yung sorrow, yung pighati, no, yung dusa ng kanyang na kanyang dinadanas, no, kagaya nga ni Hannah sa 1 Samuel 1 verses 7 to 8, mga kasembreros, na kung saan ay si Hannah dito, no, sa 1 Samuel. Old Testament kasi itong Samuel. Tapos si Hannah po ay baog kasi, no, na asawa ni Eli, mga kasembreros. So dahil lang baog dati, di ba, yung mga babae ay parang insulto yun, mga kasembreros, sa kanila, no, kasi nga hindi sila makaanak. So yun ay sa Old Testament, mga kasembreros. So pero imagine natin, si David ay hinarap niya ang kanyang Goliath. Okay, marami tayong mga Goliath, no, and minsan kasi, di ba, ang buhay talaga ni David ay isang great example din ng ups and downs, no, victories and defeats, mga kasembreros. Pero mas marami ang panalo na binigay sa kanya ang Panginoon, mga kasos, because he was obedient to God. So nung bata pa siya, di ba, si Haring David, or si David, mga kasos, na kinalaban niya si Goliath, parang grabe yung kanyang faith, no. Pero as time went by ay sinubok rin ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, na kung paano naging hari na siya. Parang dito mo rin makita na the more you have, or the more you are entitled, the more na mga alalahanin na meron ka, the more responsibilities you have. So greater things come in greater responsibility as well, mga kasmas. Kasi nga, ikaw ang hari, no? Ikaw ang presidente ng buong Israel. So, marami kang concerns na inaasikaso, maraming concerns araw-araw ang kinakaharap mo. So, you have to be brave and strong enough para ma-solve iyon, mga kasembreros. No? But David's God was invisible. He is in the heavens and does what He pleases. So ito po ay kanyang parang tugon at saka sagot dito, mga kasembreros, sa kanyang kaaway sa Psalms 115 verse 2, mga kasembreros, no? Or the sense is that if there was such a God, He believed in He professed, and He was His servant. Surely He would never have suffered him to fall into so much distress and calamity. So ito, mga kasembreros, ay sagot niya, no? Kasi nagtanong sila, saan ang Diyos mo? No? Where is your God? No? Kasi yung tanong ng mga kaaway niya. Pero sinagot nga niya sa Psalms 115 verse 2 na ang Diyos niya ay nasa langit, na He was invisible, mga kasembreros. And so true enough, no? Ang Diyos natin ay invisible, nasa langit siya, mga kasembreros. He does whatever He pleases. Ako ano ang gusto niyang mangyari ay ginagawa niya, mga kasembreros. And no one can stop Him, mga kasembreros, or no one can can manipulate Him, mga kasos, because our God is the most powerful living God, and no one can counsel Him. No one can say to Him na ito gawin mo, ito gawin mo, ay ka-counsel kita, ito tuturuan kita. So hindi po ganoon, mga kasos, because our God is an all-knowing, all-powerful God, mga kasos. Sa buhay natin, as a final thought po, ay parati nating isipin na maliit man ang problema natin, malaki man, sobrang hirap man, mga kasembreros, ako man ay hindi excuse, no? Lahat tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. But the more that we encounter problems and trials and circumstances, the more that we trust God, because He alone, no? Siya yung pinaka-capable, sa latang capable. Siya lang yung may kaya, mga kasembreros. Hindi na ibig sabihin na, Lord, ikaw to, utusan kita. Ikaw ang gumawa nito. Hindi naman, no? He will provide us strength, at magpo-provide siya sa atin ng tao, magbibigay siya ng mga tao sa paligid natin, yung mga tao na tutulong sa atin, no, magka-counsel sa atin. So ways din yun ng Panginoon, mga kasembreros, para tayo po ay tulungan at ipakita na siya ay kumikilos sa buhay ng tao amazingly and wonderfully, mga kasembreros. Only trust, no? Kailangan ang keyword natin ay trust, magtiwala sa Panginoon, mga kasembreros, especially sa panahon natin ngayon na talagang kaliwat kanan din ang bagyo, no? Ang calamities, mga kasembreros. Sa amin dito ay kakatapos lang ng ulan, no? Sa awa ng Panginoon ay okay naman sa kanyang protection. So every time, ganito yung technique, mga kasembreros, no, na ginagawa ko rin. Every time na merong sakuna, no, nakakaramdam ka ng lakas ng ulan at saka parang may calamity, luhod agad sa Panginoon, no? Magmakaawa, no? Ask for His mercy, ask for His forgiveness, no? Declare that apart from Him we are nothing, no? He is our protector, He is our deliverer, He is our savior, no?
and nothing can be against God, mga kasombrero. And if God is for us, nothing and no one can be against us. So ganun, no, luhod agad, no. Ang tao kasi ngayon, iba yung kanilang parang first na move na ginagawa. Ang iba talagang magpo-post muna sa social media. Yung iba naman ay magkukonsulta sa ganito o ganito ang gagawin. So may mga times na syempre sasalba mo yung mga gamit, for example, na andyan. Pero ang pinaka-resort talagang pinakauna dapat na gagawin, kung kaya naman na hindi kailangang hindi kailangan magsabalutan, hindi kailangan na umalis sa bahay. So manalangin talaga, mga kasombrero. Yun ang una nating gagawin, because that's yun yung nagpapakita na we are humbling ourselves before God. And kapag nagpakumbaba tayo sa kanyang harapan, no, humingi tayo ng kapatawaran, magpatawad din tayo sa ating kapwa-tao, and magpakumbaba talaga sa kanyang harapan. Ang Diyos po natin ay maawain, mahabagin po siya, mga kasambreros, and He will forgive us, mga kasambreros, and He will spare, no? Talagang itataboy niya ang bagyo at hindi na itutuloy, mga kasambreros, at anumang calamity sa ating buhay. Ganda, no? Basta ganun talaga parati ang ating gagawin kapag may mga sakuna sa ating buhay. Manalangin. That's our first move or first action, mga kasambreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At pagkauhaw sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.